Hello guys, shoutout sa lahat. Shoutout sa mga followers natin. Ayan, shoutout kay Idol. Idol! Kaway-kaway! Wow, ganda ng kasama ko ngayon ha. Ayan, interview muna natin. Idol! Ginagawa mo? Fishing. Ay, fishing siya. Nag-fishing. Ano guys yung fishing nyo? Nag-update siya sa mga fish kung nasa na ngayon. Updated siya sa mga fish. Ay, namingwit kami dito guys. Namingwit kami dito guys. Pamingwit namin. Ayun sa akin. Ayan, update ko lang kayo guys sa nangyari dito sa Macau. About sa pag-apply. Update ko kayo. And sa ngayon guys, to be honest, ayan, shoutout ko muna kayo lahat. And especially sa mga followers ko sa FB and same name Kamutika TV. And mga subscriber, thank you so much guys sa support. And ayan, update dito sa Macau guys. Ayan, the reality is napakahirap na ngayon mag-apply na trabaho. Oo. Kailangan mo talaga magtiyaga, sipag, siyempre prayer, tiyaga. And ngayon napakahirap na kasi nga nakapasok ng mga Pilipino sa mga agency. And yung mga yung mga agent, tatawag dito agent. Yung mga agency kasi dito guys, ano kasi sila, hindi sila masyadong mag-ano sa English. Kaya pag mga ano kasi sila, Mandarin, Cantonese, hindi sila masyado sa English. Kaya ginagawa nila is kukuha sila ng Pilipino, parang Pilipino is maghanap ng tao. Example, kailangan nila ng ano, ng tao, ng cleaner, ganito, 3 cleaner, o yung tinatawag na agent, yung tatawagin nila kasi sila maghanap. Ang nangyari kasi ngayon guys, siyempre Pilipino, sila na nga, wala namang sinabi yung agency na hanapin mo yung ganito, may pleasing personality. Yung Pilipino lang yung naggawa ng ganyan. Kailangan may masyado nilang yung mga standard sa Pilipinas sa paghanap ng trabaho. Dinala ng Pilipino dito. Dinala nila. Oo. Masyado nilang pinahirapan yung kapwa Pilipino nila. Totoo yan. Totoo guys. Yun ang nangyari ngayon. Ginigipit nila yung kapwa Pilipino nila. Kaya yung masakit. Okay lang sana kung ibang lahi. Hindi masakit yun. Kasi iba, hindi naman natin kano yun eh. Wala tayong magawa. Pero kung kapwa natin Pilipino yung nagpapahirap sa atin mismo, eh masakit yun, di ba? Nandito tayo sa abroad para magtulungan, hindi maghilaan or magpabagsakin yung isang kapwa mo o sirain o, di ba? Ganun, nandito tayo para magtulungan kasi lahat tayo dito ng mga Pilipino sa ibang bansa, kung saan ka man lugar, dayo lang tayo lahat dito. Walang ibang magtutulungan kundi tayo lang. Example, nabugbog yung Pilipino. Hindi tutulungan niya ibang lahi. Hindi naman nila kano yan, di ba? Tutulungan niya ng kapwa Pilipino natin. No? Tayo, ganun. Pero yung ganyan na yung tao nga walang-wala tapos pahirapan mo pa, di ba? Ibig sabihin is wala kang awa nun. Numeracy tawag doon. Dapat kung alam mong ito, nangangailangan ng trabaho, example, ikaw naman na inatasan ka ng trabaho, binigyan ka ng, kaya ka nandyan eh, di ba? Inano ka ni Lord, binigyan ka ng pagkakataon para tulungan mo yung kapwa mo na ganito, hindi yung tinulungan mo na nga pero ginipit mo naman, di ba? Ganon nangyari eh. Ginipit mo siya. Imbis na yung placement 8,000, ginawa mong 16, di ba? Meron ka na nga doon sa 8,000, may porsyento ka na doon, eh may 8,000 ka pa, di ba? Dinubli mo eh. Kawawa naman tong Pilipino na walang-wala din, di ba? Imbis na makatulong ka, imbis tulungan mo siya, wala na, mas lalo mong mas lalo mong binaon, di ba? Kaya nga pumunta dito sa bansa, walang-wala yan, para pumunta dito para makaahon, pinalubog mo eh. Mahirap sa atin mga kapwa Pilipino. Ito guys, real talk to. Nagbabalak mag-Macau, mahirap na ngayon maghanap ng trabaho dito. Ibang trabaho example cleaner, ayan. Pero pag DH, mabilis lang dito. Domestic help, pero mabilis lang dito makahanap. Especially mga taga Hong Kong, mabilis lang. Hong Kong or Middle East, ayan. DH madali lang dito. Kahit naman saan ka galing, DH madali lang dito. Pero sa ibang trabaho, cleaner like that, ibang trabaho,
logistic, mabilis lang naman yan. Basta cleaner lang yung mahirap kasi halos na mga cleaner dito na agency, may mga agent na. Pero sa mga logistic, hindi naman. Pwede ka mag-direct sa mga logistic, mga gardener yan. Gardener, pwede naman, pwede ka sa mga agency. Yun. Mostly, mga agency dito, meron na mga agent. Yan, shoutout sa mga agent dito sa Macau, guys. Huwag nating ibaon masyado mga Pilipino. Kasi kawawa. Oh, kawawa yan. Isipin mo, yung iba nga guys dito, yung mga placement nila, 30, 32, 40, di ba? Mga Pilipino yan nagpipresyo. Biglang yaman yung mga kapwa Pilipino natin dito dahil dyan. Oh, alam nyo guys, kawawa yung mga in the future ng mga Pilipino na papunta dito. Kasi sila yung maghihirap, silang sasalo ng mga kalukuhan ng mga nauna ng mga agent, mga Pilipino. Sila yung magsasuffer, yung mga papunta dito. Yan. Ikot tayo. Oo. Ayan guys, yun yung ano dito sa Macau. Reality na hirap na ngayon. Ang hirap, di ba, idol? Ang hirap. Hirap na masarap. Ang hirap daw na masarap. Oo. Yung maganda lang dito kasi guys, ngayon, maraming free. Free food sa Macau. Pagkatapos mo mag-apply, punta ka sa MGM, San Malo, free food doon, free food. Pwede ka lumang palamig. Yun guys, yung ano dito, reality. Yung mga sinabi ko, totoo yan. Based yan sa nangyayari ngayon dito sa Macau. Mahirap na ngayon. Pahirap na. Wala iba tayong sisihin kung hindi kapwa Pilipino natin. Kasi sila din nagpapahirap sa atin. Yan. Diba? Yung mga inchik ngayon guys, ang dami ng alam nila na kalokohan. Yung nagturo dyan is mga Pilipino. Pilipino talaga nagturo. Pilipino lahat may salary dito nangyari sa mga katarantaduhan. Pilipino. Kaya guys, ay nako, ewan ko. Yun lang guys yung share ko sa inyo. Sana may natutunan kayo ngayon sa vlog na to. And thank you sa support. Yun lang guys, yun lang muna yung vlog ko ngayon. Thank you so much guys. Love you all.